Alright guys, so welcome back again sa ating trading practice dito sa MetaTrader 5. So as of now, the price is nasa 37.53 ng gold versus US dollar. Okay, so let's go to H4 or 4-hour time frame. Now, ang price or ang candlestick pattern dito is meron siyang mahabang wicks. So it's a sign na may mga rejections, no, ng buyers trying to push the price pataas. Kaya notice niyo may mga long wick candles. Ayan. Ayan. Breakout na. Okay? So hintayin na natin na mag-close sa taas yung price. Ayan. So na-break. So pwede ako mag-buy. Ayan. So yung SL ko dito sa below. Ayan. So okay. So dito yung aking stop loss. Iwan ko lang kung ma-hit niyo pa yan. Okay. So once na nag-reverse yung price dito, talo tayo. Okay? Talo tayo. Kasi nasa M1 na breakout na, and then yung candlestick is malakas. So that's a sign of a bullish candle, no? Saka saka nag-close yung candlestick sa 5 minutes above ng resistance. So it's another confirmation na malakas yung buyer. So if ang price na retrace, say for example mag-retrace siya dito, around dito, magbabaya ako ulit. Okay? Magbabaya ako ulit. Ayan. So, profit na tayo. Okay? Pero hindi tayo mag-exit. So, target natin, dito tayo mag-TTP. Dito. Wow. So, dito tayo. Okay? So, asahan natin na yung price, abutin siya ng 37.73. Okay? So, panalo na tayo ng yun. So, 1 and 3. Sabay. So, pag ano ganun siya tawag, pag pull back, pili pa rin tayo mag-buy. Okay? Kasi, nakakasiguro ako na nag-breakout na siya. No? Nag-breakout na siya. So, possible mag-pull back at saka continuation. Sa trading, maraming terminologies, no? Merong pullback, may breakout, tapos pullback, and then continuation. Saka meron ding consolidation, downtrend, uptrend. So maraming terminologies sa trading. So kailangan natin na malaman yung mga basic terminologies sa pag-trade para at least hindi tayo maging inosente, no? Kasi maraming nag-offer ng course online. No? Kaya ingat-ingat lang. By the way, maraming nag-offer ng mga courses online. May bayad yon. So, please aware tayo dapat, no? Huwag tayo magpa-scam. Kasi maraming scammer ngayon. Meron nagpapabayad. One-on-one coaching. So, pinakamaliit nalaman ko is 20 to 50,000 one-on-one coaching sa pag-trade. So, ingat lang mga followers. So, sa akin, hindi ako nagpapabayad, no? Nag-share na ako ng content. Based lang yan sa mga natutunan ko. Hindi ako professional mentor, hindi ako professional trader. Pero, meron na akong nalalaman, no? Na gusto kong i-share sa mga kapwa Pilipino. Pero, ayun. Ang hiling ko lang na sana i-subscribe yung ating channel at i-share yung video natin.
Kasi sharing is sharing. Ayan. Ayan. So, na-notice ninyo, nag-breakout na, pataas. So, possible target niya is 37.70 to 70. Ayan. So, hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero yung minimum target natin is dito. Yung next resistance. Ayan. Okay, so pag ganito, yung candle, no, pag hindi mo naabutan mag-buy, so wag nang mag-habol, no? Kasi naiwanan na tayo, wag mo nang habulin. Okay? Kung iniwan ka na ng crush mo or ng girlfriend, boyfriend mo, huwag mo nang habulin kasi masasaktan ka lang. Sa trading, ganun din yun, no? Kapag naiwanan ka na ng price, huwag mo nang habulin. So, hintayin mo lang na mag-pullback. Pag ganito, pwede ka mag-buy dito sa 37.60. Pag nag-pullback, pwede ka mag-buy. Pero pag ganito, huwag mo nang habulin kasi masasaktan ka lang. Alright? Okay. So, profit na tayo ng $16. So, wag muna natin i-exit kasi sobrang layo pa ng risk reward natin, no? So, kasi yung risk natin dito is $58. So, kontento ka lang ba sa 17, $16 na kita? Okay? So, mamaya pag nag 50 pips yan, pwede natin i-move yung ating SL. Mag-trading stop tayo para ma-secure yung profit. Okay. So, pag ganito yung candle, no? Pag ganito yung candlestick, hindi ko nakita yung araw. Pag ganito yung candlestick, sobrang haba niya. No? Sobrang haba na niya. So, from here, 52. Ayan. Sobrang haba niya na. So, wag nang habulin. Okay, hintayin na mag-pullback. So, ayan, nag-pullback na. So, pwede tayong mag-buy ulit pag pumasok sa support. Kasi sabi ko nga kanina, resistance, pag na-break, it becomes a support. So, pag pumasok siya sa area na to, pag pumasok siya dito sa area na to, ayan, may box. Pwede tayo mag-buy hanggang umabot dito sa 37.55. Pwede tayo mag-buy dito. Yan. So buying yan, no? Buying area yan. So asahan natin na pag pumasok ulit yung price dito sa may box, possible na mag pullback siya at saka mag continuation. Okay? So, ayan. Pinupush ng seller yung price. So, it's a sign of pullback. Ayan. Notice niyo, may mga gap. So, buying area yan. So, hindi na pinush pa yung price. Pero, pag nasa higher time frame, na mayroong malaking wick sa taas, so it's a sign of projection or liquidity grab. Yung mga terminology niyo. May mga liquidity grab, kinukuha lang yung mga stop loss sa taas at saka bababa. Okay. Nung nag-aaral ako, nung umpisa nang nag-aaral ako sa Forex, wala akong nakikita na nag-live trade kagaya ng ginagawa ko. Puro lang mga mga backtesting, yung strategies. So, hindi ko alam kung paano mag-entry na nasa actual na trading. Kasi nakita ko lang yung sa mga tutorials nila, puro backtesting lang yun. So, syempre pag backtesting, malalaman talaga nila yung actual na nangyari sa price. So, pwede nila yung ma-forward saka ma-backward yung chart. So, alam na nila yung mangyayari. Kaya, ayun, kitang-kita mo na panalo palagi yung kanilang backtesting. Okay? Pero, in real trading, iba yung nakikita. No? Gaya nito. See? Mag-pullback lang siya. Yung mas worst na mangyayari dito is kukunin lang yung stop loss ko at saka mag-continuation. So, ayan. So, pumasok na siya sa level. So, pwede tayo mag-buy ulit.
Ayan, buy. So, SL natin dito. So, TP natin dito. 70. Okay, so layer yan, layer. Mag-layer tayo. Okay, so pag nag-push pa siya pababa, papuntang 37.55, magbabay pa rin ako. Notice nyo, nag-react na yung price. Ayan. Oh, sige, push pa ng push. Kasi during US session or New York session, nang babasag talaga siya ng support and resistance. So, confident ako na tataas yung presyo ng XAU USD ngayon. Saka makita mo talaga sa chart is uptrend, no? Uptrend siya. Ayan. So meron na siyang pullback or retracement and then tataas. So negative na tayo ng ayun 20 USD. 30. Okay lang. So 58. Sige, pwede pa mag-buy. Ayan, hintayin lang natin guys na ma-hit yung SL. So kung pag na-hit yung SL, syempre mali yung ating analysis. So yung mangyayari, analysis paralysis. Ayan, so malapit na sa ating SL. So kung totoong pera ito, as in, hindi ka na makatulog ng ganito. Kasi sobrang kaba, takot na yan. No? Imagine, negative, ano ka na, $30, $40. Pag na-hit yung SL, ay nako, magsisisi ka talaga. Yan. Let us move the SL. Sayang naman pag na-hit, no? Ayan. So, hintay-hintay. So, wala pa naman 1 hour, no? Malayo pa ang 1 hour. So, hindi pa nag-close yung candle dito. So, may tendency pa na tataas yung price. Pero pag nasa 1 hour time frame at saka nag-close yung price dito at may long wick sa taas, so may tendency na rejection yan. So, pwede pa mag-buy. Plus SL dito. Ayan. Tagtad na ng buy. Naku, baka ma-hit yung SL. Ay, nako, sayang. So, kung ma-hit yung SL natin dito sa 3750, so, talo tayo. Okay, talo tayo. So, pag na-hit na yung SL lahat, pwede na tayong matulog ng early. Pero, confident ako na tataas yung price. So, TP natin sa dito, around 80. Yun. So, ayan. So, hindi pa naman mag-margin call yung ating account kasi 4,923 yung ating demo account. So, hindi pa yan mag-margin call. Medyo malaki pa yung capital natin. So, yan. Nag-pull back. So, hindi ko muna to i-close yung profit kasi sayang. Yan. So, pag another red, no? Or maging bearish, so possible na bababa yung presyo. So, more on possibility tayo, no? Anyway, sa trading, wala namang 100% na correct. Yung tama lang dito is yung yung SL. Sigurado talaga may SL pero yung TP, hindi sigurado yung TP. Ayan. So, meron ng double bottom sa H1. So, pag ganyang pattern, possible may reversal. Ayan. Saka, na-break yung support at nag-close yung candle above, nag-break na yung resistance and then, nag-close yung candle above, no? So, it means, valid na siya talaga for breakout.
So, ang nangyayari dito is nagpo-pullback lang yung price ngayon. So, once na-hit na yung SL natin dito, so, it means it's a sign of fake out. So, may breakout at saka fake out. It means pinaasa niya lang tayo na nag-breakout pero hindi pala mag-breakout. Yan yung tinatawag na fake out. Okay? Kumbaga, pinaasa at saka iniwan. Alright. So, hindi pa naman nag-close yung candle sa 30 minutes. So, 1 hour, hindi pa rin nag-close. So, 4 hour, hindi pa nag-close. Pero in the 15 minute, hindi pa nag-close. So, 5 minute, ayun. So, ayan. Pag bumaba yung price below, so, ma-hit SL tayo. Parang naglalaro lang tayo dito. No? Sa trading, parang sugal din siya, no? Kung hindi ka marunong, parang sugal. Ayan. Una-una, akala ko, ano lang buy and sell lang. Hindi ko nalalaman yung mga patterns, candlestick patterns, chart pattern, bullish, bearish. Pero, as long as hindi ka nag-quit, no? As long as gusto mo talaga matutunan yung trading, along the way, matutunan mo talaga yung mga terminologies, yung mga strategies, no? Kasi through experience, dyan mo talaga matutunan yung skills or ma-improve talaga yung skills mo sa pag-practice. At saka hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Okay? So, sa trading, normal lang talaga na magkamali ka dito. Pero as long as may natutunan ka, dapat i-apply mo yon sa actual na trading. So, ayun, sa 15 minutes, hindi siya naging full o hindi siya naging tawag, no? Hindi siya bearish candle, no? Hindi niya na engulf engulfing mo yan tawag. Yung previous candle is hindi niya nalapawan ba, so sa Ilonggo nalapawan or na engulf yung previous candle. Okay? So possible dito is ayan, ayun na. Bumibilis na yung galaw niya, so it means may mga reaction dito sa ano. At then in the 30 minutes time frame, meron na siyang rejection sa taas. Yun, meron siyang malaking wick. So, ayan, parang bababa. Parang kinuha niya lang yung SL sa taas ng mga sellers. Oo. Okay, wala. Invalid yung ating analysis. So, pag na-hit yung SL, sure, talo tayo dito. Patay. Ubus yung capital natin pag ganito. Pero as long as hindi na-hit yung SL, no, hindi pa tapos ang laban. Okay? Hindi pa tapos ang laban pag hindi na-hit yung stop loss. So, masabi mo na lang na loss ka kung na-hit yung SL. Yun talaga yung loss. Pero ito, negative. Baga floating loss. Floating loss. So, hindi pa siya totally loss kasi hindi pa na-close yung order. Baga negative ka lang pero hindi pa siya 100% na talo. Pero once na na-close mo to, pag na-close mo to yung trade, ayan, talagang talo ka na. Dito mo makita sa my history. Pero hindi niya pa na-break yung previous low. Yun. Okay. So hanggang dyan lang muna yung buy natin. Kasi naka-apat na buy na tayo. So baka masanay tayong mag multiple entries at a time. Pag nasa live, baka dalhin natin yung strategy na yan. No? So sa demo, kailangan gawin na natin discipline yung pagpapractice. Okay? Ayan. Mukhang talo naman tayo nito. Kung ako sa inyo, huwag kayong magpasok ng pera dito.
as long as hindi niya pa na-master yung strategy. Kaya sabi ko nga, trading is not for everyone. Para lang ito sa mga malalakas na loob at saka may pangarap sa buhay. Pero kung wala kang pangarap, saka hindi ka nagre-risk, wala ring mangyayari sa buhay mo, no? Mababaon ka lang sa takot. Tapos sasabihin mo na, hanggang dito ka na lang kasi, ayun nga, hindi mo na try yung mga opportunities. Okay? Dati, ang nagtitrade lang is yung may mga malalaking capital, no? Tapos, kung wala kang magarang laptop or computer noon, hindi ka talaga makapag-trade. Pero ngayon, kahit saan, no? Basta may internet at may cellphone ka, anytime pwede ka mag-trade. Okay, so as you can see, right now, so mayroon na siyang pin bar sa M5. So it means, hanggang dito na lang siguro yung aabutin niya sa pullback at saka mag-continuation. Yan. Ayun. At saka may bullish engulfing na sa M1. It's a sign of a bullish. Ayun. Okay. So hintayin na natin guys, no? Malayo pa man. Malayo pang mag-10. Okay. Ayun. So profit na. Ayan. So yan yung sinasabi ko, no, na once na nag-breakout at saka mag-pullback, pwede ka talaga mag-buy. Pero yung stop loss mo, i-adjust mo siya around 100 pips, no? So kung meron kang capital na I mean yung SL mo is yung lot size mo is 0.01, tapos yung SL mo is 100 pips. So once na hit yung SL mo, matatalo ka ng $10. Ayan, 100 pips. Kasi pag malayo yung stop loss, malaki yung risk mo pero malaki rin yung chance na hindi aabutin yung stop loss. Yun yung mga natutunan ko sa pag-trade. Kasi kung mag-stop loss ka lang mga 30 pips, 20, 50 pips, so ano lang yun, isang pitik lang yun, mag-ESL agad. No? Kung notice nyo, bumababa na naman siya. Oh. Kung nag-close tayo kanina, no, doon sa 2760, so profit na tayo noon, yung dalawang entry natin profit na pili mo na yung i-close. Pero kasi yung inaasahan natin na, kasi breakout siya, so inaasahan natin na mag-move siya pataas. Yun yung ano natin. So kailangan na natin ng patience. Ayun. Oh. Consolidation phase, no? So yan yung sinasabi ko na mag-consolidate siya. So indecision, hindi niya pa maano kung saan siya pupunta, pataas or pababa. Nagko-consolidate pa. So if yung price dito is pumasag siya dito, ayan. So magko-continuation na lang yan pababa. Ko-continuation yan. Ayan, no. So tinatry niya na i-break yung 3752. So once ma-break yan, kukunin yung ating SL, saka mag-continuation pababa. Ayan. Yan yung pagkakaintindi ko dito. So every trader meron talagang mga strategy, saka alam nila kung paano bumasa ng chart. Sa akin yan yung aking pag-analyze. So iwan ko lang sa iba. Pero based yan sa mga experience ko, no. So hindi pa tayo expert sa ganitong bagay. Kaya nga nagpa-practice tayo para at least madagdagan yung ating experience at nalalaman sa trading. So kung hindi siya tataas, well of course, bababa siya. Yun lang yun, parang pula-puti. See that?
Pag nag-bullish to, sigurado tataas talaga yung price. Minsan kasi sa gold, pag nag-breakout, hindi na siya, sometimes hindi na nagpo-pullback. I mean, hindi na bumabalik ba yung price at saka tumaas. Sometimes, pag nag-breakout siya, dire-diretso yan, no? Dire-diretso yan, mga 100 pips yung breakout, no? Pero yung nangyari dito, nag-breakout, saka nag-pullback. So, sabi ko nga, pag nag-pullback, pwede ka pa rin mag-buy. As long as, as long as malayo yung SL mo sa entry. Yung possible na stop loss mo dito is reset mo siya sa last lower low. So, lagyan mo lang ng buffer, no? For example dito, yung last low niya ng candle, di ba? Ito yung candlestick kanina, no? So, ito yung previous low niya. So, reset mo lang, no? Malagay ka ng buffer para at least pag umabot man dito yung price, hindi ka may SL kasi mayroong buffer, no? Yung SL mo. Yan. So, dito nag-buy tayo kanina sa 37.62. So, profit na sana tayo dito, no? 66. Around 40 pips yung profit. May $20 na sana tayo. Pero hindi tayo nag-TP kasi yung target natin is yung next resistance nasa 37.70. Madali lang kay gold yan abutin, no? Kasi napaka-volatile niya. Kaya. Okay. So, meron na siyang continuation. So, may dalawang blue at saka may dalawang pula. So, hintayin lang natin. Ayan, puma-profit na tayo. Ayun, taas pa ng taas. Ayan. Pag nabasag niya yung 60, 37.60. Oh, sige. Hindi diretso yan, pataas. Plano ko sana mag-live, pero parang hindi pa ako confident, no? Baka pagtawanan tayo ng mga professional trader kasi yung style of trading natin is parang ano guys sa Tagalog ang palagpat. Hindi ko alam ang terms, no? Nakalimutan ko yung term na palagpat sa Tagalog. Ayan. Oh, see? Ayan. So, profit na tayo, di ba? Yun. So, tataas pa yan, no? Tataas pa yan. Pag na-break yung 37.66, yung level na to, pag na-break niya, sigurado yung target is ito. So, hintayin lang natin guys, no? Na ma-break. Oh, see? Meron siyang continuation na candlestick. Okay? So, kung greedy tayo dito, no? $50 no? Panalo na tayo ng 50. So, pero hindi ko muna to i-close kasi malaki yung risk natin. Kaya kailangan natin babiin yung risk. Ayun. So, pag ganito yung candlestick, asahan mo na lilipad yung price. Ayun. So, nakalimutan ko mag-check kung may high impact news, no? Dapat kasi before tayo mag-trade, i-check muna natin kung may high impact news kasi mag-apekto yan sa ating trading. Baka pag nag-entry ka ng buy at gulpi lang at biglang pumitik yung presyo pababa, wipe out yung capital mo. Yun. So, nag pullback, and then continuation. Pasensyahan nyo na guys yung Tagalog natin ha kasi Ilonggo tayo, no? Hindi tayo taga Manila. Kaya medyo alanganin yung Tagalog natin. Pagpasensyahan nyo lang yung ano ko As long as naiintindihan nyo yung sinasabi ko dito, okay lang yun, di ba? So, nasa sa inyo na yan kung tawanan yung Tagalog ko or hindi. Basta I am sharing my
may knowledge here, no? Oh no. Profit na sana tayo kanina, no? Ba't hindi pa nata? Pag na-loss ka, so okay lang, no? Bawi na lang next trade. Basta hindi lang maubos yung capital. Pag naubos na yung capital mo, so wala, bye-bye na. Kaya mas mainam yung capital natin is malaki sa trading. Siguro mga 500 US dollar. Tapos naka 0.01 lot size ka. Hindi naman basta-basta maubos yun. Pero pag nag $500 and then yung lot size mo mga nasa 0.10, 0.5, no, parang ganito, mabilis lang maubos yan. Pero dito yung capital natin is 4,900. So, kahit mag 0.05 tayo dyan at may multiple entries, hindi yan maubos. Unless kung mag one lot ka. So, every 10 pips yun, mga $100 man. No? Mabilis lang maubos yun. So, pag ganito, 0.05, so, pag SL yan, I think, mga, so, I think, mga 200 something lang yung malulos mo. Okay. 7 minutes. Tagal yung matapos yung trade natin. So, today is Friday. Usually, yung panalo natin in the whole week, pag umabot sa Friday, ubos. Kasi nag-overtrade na tayo. Yan yung mga experience ko dati. No? Panalo ako mga Monday to Thursday, panalo ng $50 to $100. Pag umabot ng Friday, abaw, ubos pati yung capital. Kasi exhausted ka na eh, from Monday to Friday, pag straight ng trading mo. As in, ano ka na talaga no, ng, anong term ba yun? Parang overloaded ka na ba? Ayun. Saka nabu-burn out ka na. Yun yung mga problems ko dati. No? So anyway, kailangan natin kailangan natin ma-experience yung mga ganon kasi doon tayo natututo, no? You know, my experience sa trading is sobrang saklap. Parang umabot na ako sa point na mag-stop na sa trading kasi sobrang stressful. Nasira na yung ano mo, yung psychology mo, yung emotion. Talagang ang sakit-sakit sa feeling na uubos lang yung capital mo sa pag-trade. Tapos oras-oras nag-check ka ng chart. Gabi-gabi nag-trade hanggang magdamag nag-trade. Pero yung nalaman ko lang na hindi sa lahat ng oras kailangan mag-trade. Yun yung mga experience, no? So, hindi mo yan matutunan kung hindi mo mapagdaanan yung ganong mga experience. Napapanood ko yung mga traders ng mga profitable trader. Sobra pa nga yung mga experience nila. Imagine, nagdaloss sila mga millions of peso sa trading bago nila naabot yung success. No? Kaya yung palagi kong inaano, yung ginajustify ko na, yung iba nga million yung tano eh. Yung sa akin, around, 1,000 lang. So sa kanila, million na. So pero hindi sila nag-stop. No? Hindi sila nag-quit sa trading. So yun yung mga motivation ko, no? Kasi sa trading, kailangan mo talaga na experience. Saka investment. Invest mo sa time, invest ka sa knowledge. Ayan. So yun talaga yung ano ko dito. So mahirap pagsabayin, no? Actually, pinagsabay ko yung work as a teacher or professor sa university. And then, at the same time, nagtitrade. And then, nag-aaral, no? Nag-doctorate pa. So, ang hirap pagsabayan yung tatlo, diba? Tapos may pamilya ka pa, may anak, may asawa. Tapos,
sobrang hirap pagsabayin. Pero, naano ko yun na, I mean, na nakayanan ko yung mga ganong sitwasyon. So, unti-unti nang uma-adjust yung sitwasyon, no? Unti-unti ko nang nakokontrol yung emotion, yung psychology. Dati, nagla-live ako, nagte-trade ako sa live, may pinapasok ako na pera, mga tag 500, mga $100 yung capital. And then, pag natatalo, ngayon, hindi na ako makakonsentrate sa trabaho kasi sirang-sira na yung psychology. Tapos, nagkakasakit pa, pinagsabay pa yung sakit ng ulo, ubo at sipon, para hindi ako nawawala ng sakit dahil sa trading dito. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi alam ko sa sarili ko na mga pagsubok lang yan. Char. Anyway, so back tayo dito sa sa ating trade niyo. So as you can see, guys, no, profit na tayo ng $60. So hindi yan sufficient sa talo natin kagabi. So kailangan natin yung mabawi. And then may sign tayo na magko-continuation yung price. Yan, notice nyo. So 1 hour. So 1 hour, yung closing niya is above the resistance. Ito yung resistance natin kanina, di ba? So sabi ko nga pag nag-close siya above the resistance. So it's a sign of breakout. So breakout na yan. Possible tatamaan na yung 37.70 hanggang 80 dito. So asahan natin yan. So almost 1 hour na yung trade natin. Pero hindi pa na-close. Ayan. You see that? So profit na tayo, no? All blue. Lahat. So kung totoo yun, kung totoong pera to, so imagine in 1 hour or 2 hours a day, mag-income ka ng $100. So in peso, more than 5,000 na yun. So saan ka makahanap, no? Ng sahod na 5,000 a day. Diba? So dito mo lang makita sa trading yan. Kung magtrabaho ka sa government, siguro ano na yung posisyon mo niyan pag ganyan yung salary mo everyday, di ba? So ilang years mo yan bago maabot. See? Sa akin dito, 5 years na ako nagtitrade. So hanggang ngayon wala pang income. Pero sa practice, so sa demo account nakita ninyo. Ayan. So saan ka hanap ng trabaho ng ganyan? Di ba? Unless kung maging contractor ka sa flood control, di ba? O see? So hintayin na natin ma-hit yung TP at saka i-close. So pwede natin ito pwede mo na itong i-move yung ating trailing stop loss. Di ba? Yung stop loss mo dito. So i-move mo lang yan, pwede yan. Pero sayang, wag na. See? So it's a sign of breakout. So pag nag-retrace yan, sigurado babalik yan sa taas. Kasi una yung retracement. See that? So nasa 188 na tayo, $192. So 185. You see? Grabe. Grabe yung gold. So pwede na natin i-secure to. Secure natin yan. Secure na yan. Saan pa? Secure na natin yan yung profit. Para hindi masayang, no? So i-close all ko na lang. You see? So yun na yun. So saan ka hanap ng trabaho na kikita ka ng almost 200 ng profit? So hindi na pinilas tayo. So today, you see, that's our profit. So kahapon, yung trade natin, kagabi yung trade natin is yung profit. Yung negative 72, di ba? Kagabi yan na trade. So ngayon, yung trade natin is 182. So bawi na yung loss at saka profit pa tayo, di ba? So saan mo hanapin yung $182 a day, di ba? Hindi nga isang araw 1 hour and 3 minutes lang yung trade, di ba? So 1 hour lang yung trade natin. So na-notice niyo, no, kung hindi natin na-close lahat. So laki na sana ng sahod natin, no? Laki na yung profit. Pero profit is profit, no?
hindi mo malaman baka pag umabot sa 69, saka bumagsak ulit. So, baka negative pa tayo. So, parang ganun. So, huwag maging greedy sa trading, no? Kapag feeling mo na satisfied ka sa profit, so exit na. Okay? So, that's all for tonight, guys. So, bali, profit tayo ngayon, gabi, 182 US dollars. So, by the way, this is a demo account, ha? Demo. It means practice. Practice account lang to. Ayan. Demo. Okay? Baka sabihin nyo, marami tayong pera, no? So, practice every day, practice every night during New York session. So, that's it for tonight, and I hope na may natutunan kayo sa ating demo trading sa gold versus US dollar. So, that's all for tonight. See you next week. Okay? So, abang-abang sa mga updates natin sa pag-trade. Bye!